So, first things first, ang ating conference, it's all about first-time professional, first-time adult. At gusto natin minsan matapos ang pagiging adult because of so many things, responsibilities, bills. So, dito yung mga first-time adult, na-shock ba kayo? Na napasan nyo yung bigla, hindi unti-unti. Di ba, iba sa inyo unti-unti, pero yung iba, parang biglang, puksh! Dami kaagad, talagang mauubos. Walang matitira. So sana bigyan tayo ng grace ni God na one day maging maayos ang lahat. No, guys, no? So andito tayo as first-time adults. Mag-celebrate ba o iiyakan tayo sa ating mga pinagdadaanan? Alright, so, being also first-time adult, hindi talaga siya madali dahil dating when you go to holiday vacation, your parents will pay for you. Pero ngayon, pag umalis kami, ambagan na eh. Di ba? Pero na lang kapag may magyayaya, manlilibre. Pero pag alis kay kakain, kukunin nyo na yung resibo. Kakalculate nyo na. Sabi ko nga sa kuya ko, dapat yung ambagan, yung kung paano kumain eh. Kasi ang konti na nung kinain ko nun eh. So, na-guilty ako. So, it's really hard to be adult. Yung, sabi nga ng asawa ko, yung duty niya daw. Ano yung duty mo? Heavy duty. At saka yung bill niya, bill. So, it's like, kahit first-time adult, we also have yung mga happy experiences. May mga happy experiences ba kayo? Okay. So let's have a short prayer as we continue. Now we're going to talk about our life naman, first time and first love with God. Lord Jesus, there is nothing we can give to the young people but what you offer to us. There's nothing we can learn, Lord God, unless you open up our eyes. There's nothing I can give and the workers that we can give to the young people but what you give us. The experiences na pinagyaman niyo po sa amin, mga lessons, kaya tulungan po ninyo that tonight, we will see the wonderful blessings, wonderful lessons, and wonderful journey of our lives and walk with you. Kasama ka namin all throughout. We cannot do this on our own. But with you, Lord, hindi lang kami magsusurvive, kundi we will thrive, bloom, and flourish. Thank you, God. Once again, awaken our hearts and help us to be on fire and fall in love with you once more. In Jesus' name, amen. So, I hope marami kayo natutunan sa ating natakel na as students, professionals, adults, yung iba sa atin may pamilya na, may anak na, meron ng asawa, at yung iba, majority, will go into that stage and season. So, we wanna be prepared, tama? So let's talk about naman as being Christian. Let us look on the story of a man who loves the Lord but does not love the Lord first. First things first. So pag sinabing first, parang placement siya. So may isang lalaki na mahal niya si God pero hindi niya mahal si God na unang-una. He loves so many things God is against. So let us learn from his life at kung ano yung pinatunguhan ng buhay na ganon. Na mahal niya si God pero hindi niya unang mahal si God. Sino kaya yung pagchichismisan natin ngayong lalaki? So kalalanin natin ang buhay ni Brother Samson. Kinabahan niya ba? Ako ba to? So alam niyo si Samson, napakagandang regalo sa pamilya niya kasi ang nanay niya, ito babalikan ko ng storya, pero may mga pictures na ipapakita si Liwi. Binisita ng anghel ang babae at yung mag-asawa dahil nga noong unang panahon, yun nga, baog nga yung nanay, wala silang anak. At saka alam naman natin noong unang panahon, iba yung anak, di ba? Regalo. Ngayon, ano na yung anak? Sakit ng ulo. Wag naman. Noong unang panahon, napakahalaga ng pagkakaroon ng anak, especially anak na lalaki. So ang anghel bumisita doon sa barren woman at sinabi ang good news na magkakaanak po siya.
At sinabi ng anghel ang pinakamaliwanag at klaro kung ano ang layunin at mission ng ibibigay ng Diyos na anak. God has made clear Samson's ability, Samson's mission, purpose, and rules. So ngayon, bibigay ako ng prize kung sino makakahula. What do you think binigay ni God na mission kay Samson? Mission hindi yung ability. Kasi parang majority alam natin na Samson is strong. Parang sino mang Superman or Hercules, di ba? Ang laki ng katawan, ang lakas. Pero what do you think is his mission? Sige, taas ng kamay. Tapos may prize. Kunin niyo lang kay Sam mamaya. Sino, ano? Ano sa tingin niyo yung mission ni Samson? Ba't siya malakas? Anyone? Anybody? Okay lang, kahit magkamali, okay lang. Hindi namin kayo judge. Sige, ate. Cherry. Cherry, no? Cherry. Ma'am, okay. Mga teachera. Sige, Cherry. Ano po, tingin ko po kaya po siya ginawang malakas kasi po, para po ipakita po sa mga tao na wala pong mas malakas sa Diyos. Kasi Okay. po may time po na nung naputol yung buhok niya, humina po siya. So, parang ayun yung Okay, good answer. But meron pa? Kunin natin yung good answer pero meron tong clear sinabi. Meron, last na. Sige, Diana. To save Israel from oppression, which are the oppressors, Philistines. So that is the another right answer. Good answer. But in the Bible, kaya siya binigyan ng kalakasan dahil sabi nga ni Cherry, wala nang mas malakas pa. Personally, malaman ni Samson to at saka ang mission niya ay para iligtas. So, nung bayan nila, sila ay sinakop under oppression. Hindi po ito yung katulad ng sinakop lang ng kung ano-ano, hirap na hirap po sila. Nagtatago sila kapag nagtatrabaho sila dahil pag sila'y nadaanan, kukunin yung mga ani nila. Oppress. Alam niyo yung pakiramdam na oppress? Yung pagkain mo, na karapatan mo, hindi mabigay-bigay sa'yo. Oppression yun. Tapos, maaari, brutal pa to, physical. Pinapahirapan sila. Parang yung Ehipto, this time, Pilisteo. Then, guys, he is to, meron siyang mga tutuparin at ikikip na vows. Dahil sabi ng anghel, he is to be a Nazarite. Magkakaroon siya ng unusual strength. And alam nyo ba, si Samson, aware siya rito. He knew it, he grew and knew all about it. Pero nakita natin, along the way, he fell in love with a woman from the enemy camp. At maraming beses na hindi niya tinupad yung vows ng Nazarite. At ang vow ng Nazarite, hindi lang wag putulin ang buhok. May makapagbibigay pa ba na iba pang vows na kailangan niyang tuparin? Bawal hawakan o wag kang lalapit sa... Sige, Kael. Do not drink wine. Isa sa vow, hindi dapat siya makainom ng any grapes or anything, wine or feast. Hindi pwede. At ano pa, bawal siya lumapit at humawak sa patay. At syempre, as a Nazarite, haba ng buhok, hindi pwedeng putulin dahil he is dedicated to God. At yung buhok niya, nagsisilbing dedication niya. So, i-clarify natin, hindi nagmumula yung lakas niya sa kanyang hair. Ito, kaya lang nawala yung lakas niya dahil nilisan na siya ng Diyos. Dahil nga, sunod-sunod na yung niya sa vows, hindi pagsunod. At lahat ng yun, hindi niya nasunod. He fell in love with a woman from the enemy camp. At isang beses, pumatay siya ng lion. Tapos nung siya ay pauwi na, pabalik na, nakakita siya ng honey at bees dun sa lion. Di ba bawal nga? Alam niya to hindi siya ignorante. Alam niyang bawal. Humawak, lumapit sa patay. Dead lion. Kinuha niya yung pulot-pukyutan. Kinain niya. Ginamit pa nga niya tong riddle Ginamit pa niya tong bugtong doon sa wedding feast nila. Tapos sinabi niya, kung sino makakahula ng riddle na ito, may premyo. Pag hindi nyo ito nahulaan, sabi niya sa Philistines, pag hindi nyo ito nahulaan, bibigyan nyo ako ng 30 clothes. At kapag nahulaan nyo to, ako naman ang magbibigay sa inyo ng 30 clothes. So, hindi alam na Filisteo. Tapos tinreten nila yung babae.
Tanong mo nga si Samson kung ano yung sagot sa bugtong. Kinulit ng babae si Samson hanggang sa si Samson, na-pressure na siya ilang araw, sinabi niya. Kaya sinabi ng babae sa kampo nilang kaaway, nahulaan ng kaaway, nagulat si Samson, na-frustrate siya. Kaya another thing, humawak na naman siya ng patay. Una, pumatay muna siya ng 30 na tao. At syempre, hindi mo makukuha yung damit kung hindi mo sila hahawakan. Kaya kinuha niya yung damit mula sa patay. I'm just telling you how many times Samson failed to keep the vow. And alam natin yung climax ng story. Bukod sa bago kay Delilah, he slept with a prostitute and then he fell in love with Delilah. Mga kaaway to, mga kalaban eh. And eventually, he had a bad hair day. Alam natin nangyari. Kinulit ng kinulit. Yung dapat, noon pa lang, maiisip mo na, ba't ang kulit nito? Tapos yung sinasabi niyang kasinungalingan, sabi ni Delilah, ano ba talaga? Saan ba talaga nagmumula yung lakas mo? Saan ba talaga yan nanggagaling? Tapos nagbibigay siya ng mga kasinungalingan kasi hindi nga pwede sabihin, pag ginapos ako ng ganito, ng ganitong strings, manghihina ako. So tulog siya, tapos ginawa yung Delilah. Samson, nandiyan na yung kaaway. Pero nakita ni Delilah na, ay, hindi totoo yung sinabi niya na yun yung kahinaan niya. Ano ba kasi? Ano ba kasing totoo? Saan nanggagaling lakas mo? So nagbigay na naman si Samson ng another lie. Sinungaling na naman siya. Sabi na naman Delilah, Samson, nandiyan na yung Pilisteo. Hindi na naman nawala yung kanyang lakasan dun pa rin. Hanggang ilang beses na pangungulit, sabi ni Samson, it's my hair. It's my hair. No. At nalaman nila Delilah na nagsasabi na si Samson ng totoo. Kaya habang tulog si Samson, yan, dinraid niya, tinawag niya yung Pilisteo. Ito na, sinabi niya na yung totoo. Putulin natin yung buhok. At nung ginupit na yung buhok, he had a bad hair day, what happened? Samson, nandiyan na yung Pilisteo. Akala ni Samson, malakas pa rin siya. Hindi niya naramdaman. Maaari hindi siya nakaramdam ng panghihina. Kasi according to the Bible, Samson thought he's still strong. Pero nung siya ay nagapos na, siya ay nanghina. Nagising siya, akala niya malakas siya pero nilisan na siya ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Nasilo ng kaaway, nawala yung kanyang lakas. At ano ginawa ng Pilisteo? Dinukot yung kanyang mga mata. So Samson became blind. Samson lost his vision from warrior to defeat. From having his eyes to losing his vision, from strong to weak. From supposedly becoming a victor, naging slave. Naglingkod siya doon sa grains, sa mga ng Diyos-Diyosa ng Pilisteo. From serving God to serving the Philistines and the gods of Philistines. Nakita natin yung transition. Malakas, nanghina. Meron siyang mata, nawalan na siya ng mata, losing his vision. Supposedly, dapat warrior siya ng Israel, hero, deliverer, naging loser, defeat. From victor, naging slave. Hindi nga lang nakakulong naging alipin. From serving God to serving the enemies. Doon ba nagtatapos pa yung storya? Alam natin, kasunod doon is, habang naglilingkod siya sa Pilisteo, tinawag siya doon sa parang museo na libo-libo silang nandun at nag-pray siya sa Diyos, Lord, I want to revenge to these Philistines. Binigyan siya muli ng lakas ng Diyos. At sabi niya sa nag-a-assist, di ba bulag, sabi niya sa nag-a-assist, dahil nga pinatawag siya sa museo para pagkatuwaan, bato-batuhin. Tinawag siya, sabi ni Samson sa nag-aalalay, isandal mo ko dun sa pilar. I want to feel the pillars. Pero in his heart, nananalangin siya, Lord, let me die with the Philistines. Ibig sabihin, pwede ko ba itong gawin, Lord, bilang paghihiganti kahit mamatay na po ako? So nakita natin, with that 2 pillars, talagang binuwag niya yun. Sobrang daming namatay na mga kaaway, mga Pilisteo dun sa museo na yun.
But sadly, kasama si Samson sa namatay. He died with the Philistines. So nakita at pinakita ko lang po sa inyo summary ng storya. Dahil I believe this will grip your heart. Itong mga lessons na matututunan natin. Meron pong mga character sa Bible na nakaka-inspire. Pero meron ding character sa Bible na pag binasa natin, nagiging warning. May character sa Bible na nakikita natin kapag ganito pa lang ginawa niya, yun yung kinakahantungan. So hindi lahat ng character sa Bible, bida at hero. Meron tayong nakita na mga kontrabida. Iilan lang yan, sila Jezebel, sila King Ahab, yung mga taong meron ding bida at meron ding parang extra na pwede na dapat maging bida kaso hindi niya nakuha yung role. Alam niyo yun, hindi niya na-achieve yung role na dapat niyang ma-achieve. And I can say Samson is that kind of a person. Do you think intention ng Diyos na ganyan yung maging kahinatnan ni Samson? Nasa libro ng Diyos na si Samson madudukutan ng mata, mamamatay kasama. Yan yung plano ko kay Samson. Do you think that's God's plan? I think not. I think God, each one of us, God intended us to have glorious, victorious end and life. So let us learn from this story. Si Lord nagbibigay siya ng mga gifts, talents, ability, not for nothing. Lahat yan may special purposes. And Samson, lumakas siya, binigyan siya ng lakas ng Diyos muli. Para saan? Para sa bayan. I-deliver niya ang bayan niya mula sa mga sumakop at umalipin dito. Hindi lang para maging hero at sikat. Kahit naman saan ka pumunta na superhero, meron silang mission, di ba? Kahit sa mga secular, di ba? Kahit sa world, kahit si Spider-Man. Di ba? Meron nga tayong sikat na motto na, with great power comes great responsibility. Si Superman, may mission siya. Ano ba mission ni Superman? Kahit nung lately, nanood kami sa youth, si The Flash, di ba? Kahit kabataan lang siya, nagkaroon siya ng, yung mission niya, isave yung, hindi nga, ito simple lang to hindi isave yung mundo. Gusto lang niya isave yung mama niya. Di ba? So lahat tayo, may purpose si God, especially doon kay Samson, na dapat siya maging judge and deliverer. And you know, through this story, nakita natin, sobrang merciful ni God. Dahil ilang beses, na hindi tinupad ni Samson yung vow, nawala ba kaagad yung lakas niya? Di ba hindi? Humawak ba siya ng patay? Nawala na yung lakas niya. Napakarami at napakahaba ng mercy ng Diyos. Even though Samson had broken many vows, his strength remained. It was God's mercy and long-suffering. Maaari nakalimutan to ni Samson. At naisip niya, kahit ano pala mangyari, dito pa rin yung kalakasan. Tinake advantage at naging confident siya. Nag-compromise at hindi siya sumunod kahit sa mga maliit na bagay, kahit sa magulang niya. Kaya yung character trait na yon, it grew with him. Kasama niyang lumaki. Lust, lack of self-control, no fear of God, pride, lahat yan naging downfall. Yan yung mga nakita nating character traits na pinakita ni Samson. Meron siyang lust. Kulang siya ng self-control. If he wants something, he gets it. Mali man o hindi. Wala siyang takot. O baka meron man takot sa Diyos, pero onti lang. At meron siyang pride. Dahil nga, nalaman niya siguro na kahit ano palang gawin ko, hindi ko sundin yung vows, nandito pa rin yung lakas ko. Hindi niya alam, nagkaroon na ng kaduluduluhan ng lahat. Muli, I think God intended Samson na magkaroon ng magandang ending and victorious life. But because he did not set his priorities right, nagkaganon ang buhay at katapusan niya. So we see the danger of not setting our priorities right. I told you earlier, there's a man who loved God but does not love God first. He fears God, but he did not fear God most. And there was a danger into that. Si Lord, ever since, kahit sa kalangitan, nagsaset siya ng hierarchy.
Hindi pa man tayo nakapunta ng kalangitan, pero alam natin sa langit, may hierarchy, may kataas-taasan. Okay? Naniwala ba kayo? O gusto nyo ma-probe? Sino gusto pumunta ng langit? Ngayon na. Naman. Pero God set a hierarchy. Kahit naman sa mundo, di po ba may hierarchy? May government. Tama? May pinakamataas. Tama po ba? Kahit sa corporate job, lahat ba kayo pantay-pantay? Halimbawa, si Jeremiah, kapantay mo ba yung owner? Boss ka rin ba? Parang, ano yan? Linisin nyo yan. So lahat yan may hierarchy. There's always a hierarchy. Parang itong pyramid. May babakita na pyramid. At alam natin na may hierarchy. Una muna sa langit, si God. And then yung mga kung ano mang ruling angels. Sa government, ano yung pinakamataas? President. Di po ba? Yan, nagsabihin siya yung pinaka-head. Sa corporate job, di ba ganun din? President, CEO, owner, ano pa ba? COO. Tama ba? COO. Director, yan. Sa school, kapantay ba natin yung principal? Minsan, feeling kapantay. Pero hindi. Someone who is in the first place and someone who is to be the head. Okay? Guys, listen, do not be mistaken. Samson loves the Lord, but he loved other things first. At yun yung naging resulta ng gradual downfall niya. So first thing, sa buhay ni Samson, we can learn, proper priority is the key to order and prosperity. Can we say it all together? Proper priority is the key to order and prosperity. The priority in our life as Christians, as people, is to set God first. He is to be not second, He is to be the first. Because God is a jealous God. Seloso si Lord. Lagi niyang dinedemand ang first place natin. And I think it's a beautiful thing that God is a jealous God. Why? Kasi ilan ang bilyon ng tao sa mundo? 7, 8? Sobrang daming tao. Kung walang pakialam sa atin si God, wala rin siyang paki kung saan mo siya ilagay sa puso mo. So I think God, it's a beautiful thing that God is a jealous God because God cares so much about where you place Him in His heart. Hindi niya sinabi, wala akong paki sa member wala akong paki sa mahihirap, ang paki ko sa mayayaman. Dapat sa mayayaman, ako yung first. Dapat sa mga pastor, ako yung first place. Pero yung mga member, mga mahihirap, wala akong paki sa kanila. God cares so much to each one of us na He would be jealous kung ilalagay natin siya sa ibang placement sa buhay natin other than the first. Is it a beautiful thing? God cares about you? At yung pagkakasunod-sunod na ano yung inuuna natin sa puso natin. He'd be jealous kung lumayo ang puso natin sa Kanya. Another thing that we want to learn about first thing. First means head and authority. Pag sinabi bang presidente, siya ba yung kulelat? Hindi. Kaya siya nasa una kasi siya yung head, siya yung authority, siya yung may final say. Jesus should be the head. Ito yung tanong ko po sa inyo, bakit po sa tingin nyo God cares about being the head in our lives? Why do you think God cares about being the head? Why do you think? Ba't mahalaga na si Lord pala ang dapat na head? Because anything that we put first will govern us. Kaya nga sobra tayong careful sa pagboboto natin. Kasi tayo, ako, ikaw, magkakaroon to ng apekto. At epekto kung sino ang presidenteng iboboto natin. Ramdam to. Kahit sa mayayaman, pati sa mga mahihirap. At ganun din po sa Diyos. Anything that we put first will govern us. Pag sinabing govern, siya yung mamamahala, mangunguna sa'yo. Sino ba yung head at una sa puso mo? Arlo, Mira, Angela, Christ, Amiel. Sino ba? Sarah. Sa atin, sino ba ang first? Is that our career? Our boyfriend, girlfriend? O iba sa atin,
husband, wife, crush. Yung hindi pa kayo, pero siya na yung first. Sino ba yung first? Is it our family, our dreams, desires, our money? Wag na, parang magkalugi-lugan lahat. Wag lang magalaw yung account. Kahit mamatay na yung nasa ospital. Di ba? Yung parang nagmamakaawa na. Kasi parang hindi pwedeng magalaw yan. Ayun, kung sino man yung head, yun yung magpapatakbo ng buhay natin. Kaya kung relasyon natin yung head, siya yung papatakbo ng buhay natin. Mahirap yun. Ayaw ni Lord na yun yung head na yun yung magpapatakbo ng buhay mo. Kung halimbawa, relasyon o career man yun. Dahil kung sa relasyon, kapag iniwan ka niyan, guguho ang mundo. At napakaraming ganyang kwento. Dahil nga yung mundo niya umiikot na sa taong iyon. At maaari dahil nilagay niya yun sa pinakauna ng buhay niya. Kung ang first at ang head mo ay career, pag nalugi ka, guguho rin ang mundo mo. I think that is the reason why God cares about being the head. God cares about being the head of your life because He cares about you. Hindi dahil, si Lord kasi, dapat siya yung first eh. Sana maunawaan natin na kaya niya gusto maging first because He cares about you. Because if God is the head, hindi guguho ang mundo mo. Because He will never leave you. Your partner can leave you. I mean, leave you like literally. They can die, right? Mapipigilan ba natin yon? Death is inevitable. Hindi ko sinabing leave na iwanan, pero may mga ganong senaryo. Pwede ka rin niyang iwanan. But God will never leave you. God can never die. God can never be defeated at hindi malulugi ang Diyos at hindi ka malulugi pag si Lord ang naging head mo. Tama po ba? Hierarchy speaks about head like the government, like the president or CEO. And Samson did not have his priority right. Ang daming nauuna sa kanya. Yung mga kahalayan niya, lust niya, yung lack of self-control, gusto niya niyan. Sige, kahit bawal. Bawal ka lumapit sa patay. Bawal mahawakan yung leon kasi patay na yan eh. Pero, honey. Gusto ko ng honey, matamis. Tsaka, gutom na ako. Wala siyang self-control. Gusto ba ng Diyos na magutom si Samson? Ba hindi? Maaari. Samson, kumain ka na lang sa bahay niyo. Huwag mo naman i-dare hawakan ng mga bawal. Nauuna sa kanya yung carnality. Ito yung tanong ko po is God against you building a career? No. Is God against you entering relationship? No. God just wanted to be in the first place of your heart and life. God first. Everything second. Hindi sinasabi ni God, bawal ka mag-asawa ha? Tonet ha? Teresa, bawal ka mag-asawa. Ako lang. Yung ba? Bawal kayo magtrabaho. Diana, bawal ka mag-work. Dapat araw-araw ka nasa church, ha? Araw-araw ka mag-co-ord. Araw-araw ka mag-serve. Don't build your life. Don't work. Don't save. God is not against that. He just wants the first place. And everything. Second, third, fourth, fifth. God over man. Sino rito yung mga estudyante o kahit sa work, di ba? Yan yung mga crush-crush eh. Kaya nagka-crush ng buhay eh. Ayun na nga yung word eh, crush. Kaya magka-crush ka, sabihin madudurog ka. Sino rito yung nagka-crush? Taas kamay. Sige, kayo umamin ha. Sino rito yung nagka-crush? Si David. Sino rito nagka-crush? Taas kamay. Ay, yung ibang titigas ng puso. Faithful, loyal, never nagka-crush. Ako, nagka-crush din ako eh. But pag sinabi natin we put man over God, we put our feelings over God, isinusunod mo yung nararamdaman mo. Lord, wala na akong pake kahit anong sinabi mo at utos mo. Basta ito yung naramdaman ko sa tao, ito yung susundin ko. Ayun yung ibig sabihin ng hindi mo nilalagay ang Diyos sa una. Nauuna yung nararamdaman kesa sa sinabi ng Diyos. Alam nyo ba guys, God is the creator of everything. And so many times, ito high school days to
Na mabilis din kasi ako ma-attract lalo na kapag ka-attract yung tao nung high school ako. Pero katulad ng sinabi ikaw ba nagsabi ng Cherry? Yung kaya mo inano yung love life kasi sabi mo, hindi muna, pero yung totoo, wala naman nagkakagusto. ganyan din na pagdaanan ko ng high school. Wala kaming love life kasi wala naman talaga nagkakagusto. Pero isang beses, nung nagkaroon ako ng crush, alam niyo yung ginawa ko? Chinat ko ba kaagad? Tinext ko kaagad? Ang una kong ginawa, syempre gustong-gusto natin yung gawin. Papapansin tayo sa crush. I prayed. I know it's not the right time. Kayo mga estudyante wag niyo na tanungin, Lord, perfect time na ba to para mag-asawa? Kahit may mga nag-aantay na assignments. Ngayon, ako na lang sasagot sa inyo, no. No. It's not yet time to get serious in relationship. Kasi nag-aaral ka pa. But I pray to God. At ang prayer ko is not, Lord, sana mapansin ako ni crush. But I know it's not the right time and not the right person. So, pero dahil may naramdaman na ako, ang prayer ko is, Lord, tunawin niyo po yung taong yun. Kung hindi na din siya mapunta sa akin, mapunta na lang siya sa inyo. Kung hindi ko man siya makuha, kunin nyo na lang siya. Ayan, mga technique. Huwag naman. Maano yung pamilya nun. And then prayer ko is, Lord, melt my feelings toward that person. Kasi mahirap talaga pag tumibok di ba? Yung puso. Lahat tayo tao rito. Wag tayo magsabing na, para sa tamang tao lang ako. Kahit pa paano, na-attract ka din di ba? Nagkaka-crush ka rin Pero ang prayer ko nun is, tunawin niyo po yung nararamdaman ko sa taong ito dahil alam ko, hindi pa payag magulang ko, hindi pa oras, nag-aaral pa, ayoko pa pong pumasok sa relationship. Ayoko po, Lord, pero I feel something toward that person. Can you please melt these feelings? And God answered prayer. Alam nyo guys, God over man. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa mga, about sa ganitong bagay. Pero, God can do wonderful things and even the impossible things if we want to put Him first. Kahit nararamdaman mong ito na yung tao, nagiging mataas na siya dahil hindi talaga mapigilan yung damdamin mo, ayusin ng Diyos yung puso mo. Dati nga may nagtanong sa akin na, pwede ba yun? Yung one day, gigising ka na lang na, sana hindi mo na mahal yung taong ito kasi alam mong maling tao pero mahal na mahal mo. Pwede ba yung nagigising ka na lang, sana hindi mo mahal yung tao? Ako masabi ko, pwede yun kasi kung wala namang imposible sa Diyos, mamaya paggising mo, malusaw na lahat ng nararamdaman mo sa maling tao na yun para mapunta ka naman sa tamang tao. God over man, purpose over pleasure. Alam niyo si Samson, imbis na lumayo siya sa kaaway at ipagtanggol niya yung bayan niya, di ba inasawa pa niya? Kasi nauuna muna yung pleasure sa kanya bago yung purpose. Ano ulit yung purpose ni Samson? To deliver Israel from the Philistines, from the oppression. Pero nauna yung pleasure over purpose. Guys, purpose bring meaning to our life. Pero yung pleasure, it's just a feeling, momentary feeling. So sa tingin nyo, ano yung maglalast? Purpose or pleasure? Purpose. Pero wag kayo masyadong, ayaw pala ako ni God sumaya. Ulitin kong sasabihin, God is not against you entering relationship, building career, or being happy, or having pleasure. But we want to put our priorities right. Put God first over man. Put purpose over pleasure. Put mission over mate. Si Samson palaging naa-abort ang mission kasi pinipigilan siya ng mga inuna niya. Yung asawa niya, ano ba kasi Samson yung kahinaan mo? Yung pala, hindi lang usapang mag-asawa. Sasabihin pala niya yun sa Pilisteo, si Delilah. Na-abort ang mission. Imbis na mapagtanggol niya yung bayan niya, naging alipin. Kasi nauna yung mate over mission. God is not against you building career, forming a family, entering relationship. Put God's kingdom first. In the kingdom of God, merong mga rules and mission. We want to put that first.
Alam niyo ba kung anong priority ng Diyos? The priorities of God is His kingdom here on earth. Matthew 6:33. Sino memorize to, guys? But seek first the... Sinabi lang ba niyang seek the kingdom of God only? Pero mahalaga yung, ano yung inuuna natin? Seek first the kingdom of God and His righteousness. At yun na. And that's it. Be happy in the kingdom of God. No, ang kasunod dito, ang ganda nga. And all these things, ano man yung things na yun na inaalala natin at gusto nating marating, shall be added to you. Ang gusto ni God is to put Him first. So that is number 1. Proper priority is the key to order and prosperity. Next thing, let's learn from the life of Samson. What we put before us will control us. Kaya napakahalaga na yung first na yan. Dahil kung ano yung hindi natin makontrol, yan naman yung magkocontrol sa atin. Because Samson was not loyal to God, he did not put God's purpose first, rather becoming a victor, naging slave. Wala palang neutral sa mundo. It's either you're a victor or a victim. It's either you will succeed or you will be slave. Kaya yun yung nangyari kay Samson. Nanghina lang ba siya? Hindi. Ano nangyari? Nadukutan ng mata, naging alipin ng Pilisteo. Yung parang ito ka na oh, tas talagang downfall si Samson eh. Hindi lang siya nawala ng lakas. He put lust before him. Inuna niya yung kahalayan. That is why lust controlled him. What we put before us will control us. Inuna niya si Delilah, kaya si Delilah kumontrol sa kanya. Youth, let us be careful what we put before us. Let us be careful what we allow our lives na mag-drive. Di ba minsan kasi kaya mo naman ginagawa ang isang bagay, hindi dahil gusto mo, naiinggit ka lang eh. Kailangan mo ba talaga yan? O dahil hindi pwedeng siya lang yung meron nito? Dapat ako rin. Kahit sa isip-isip mo, hindi mo naman talaga kailangan yung bagay na yun. May nagdadrive sa'yo. Do you let envy, yung kainggitan, drive you? Greed. Yung parang puyat ka na pagod ka na, kailangan mo matulog, magpahinga, pero ang daming opportunities. Sige, sideline dito, racket doon. Kala mo, dahil mo naiipon na pera, pero nag-iipon na rin yung katawan mo ng sakit. Alam niyo, meron nung nakita nun sa Facebook. Grabe siya mag-live selling ng damit. Tapos nag-post siya ng lesson niya dahil nga nalaman niya yung, ewan ko kung anong cancer yun, ovarian cancer or breast cancer, I do not know. Pero sabi niya, grabe nung prime niya, sige, hindi na daw siya kumakain dahil mayaman naman siya, drive-thru dito, drive-thru dyan, Starbucks na lang, kape-kape, kung saan-saan. Hindi na maayos, hindi na siya nakakatulog kasi sayang benta. Nalaman niya, nagka-cancer siya. Anong ginawa niya sa mga lupa niya? Kailangan niya magpagamot. Binenta niya isa-isa yung bahay niya. Binenta niya yung kotse niya para lang makapagpagamot siya. So sana natuto tayo, no? Maganda may mga opportunities. Kaya nga may tinatawag na work-life balance. Pero di ba minsan ang hirap pigilan? Kasi manghihinayang ka eh. Di ba? Sayang eh. Sayang naman. Sana matuto tayo. Why do you do that? Ano yung nagda-drive sa'yo? Is that the need of the family or gusto mo lang dahil greedy or envious? Yung parang, sige, kahit magkautang-utang, basta makatravel din ako. Ako, kung anong decision nyo, hindi namin niya makokontrol. Pero at least, nakikita natin yung pwede nating maging kahinatnan. Kasi naging pattern na yung story ni Samson. Pero kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo, that is totally your choice. We want to learn lessons, right? Last, rage. Yung sino dito yung nagdadrive sa kanya, yung galit niya. Kaya siya, ano yung parang sinabi ng Nescafe? Ano yung sinabi? Ha? Para kanino ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Ano na, for a new day, ano yung gagawin mo? Another day for vengeance. Para kanino ka bumabangon? At Iris, para kanino ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? Ano nagdadrive sa'yo? Responsibility, di po ba? Pero hindi na maganda yan kapag nalalaso na tayo ng mga negativity. Greed. Lalo na kung may ka-workmate tayo na parang, nakuha niya kaagad yung bagong iPhone. Tapos nitignan mo yung phone mo. Paano ko kaya ito ma-upgrade?
Diba? Kahit anong mga paraan gagawin natin. Pero kayo, kung gusto niyo yun. Diba? Ang inaano ko lang is, kapag hinayaan natin yan, baka habang buhay, yun na yung magdadrive sa atin. Every time na may makikita ka, hindi ka papayag na sila lang. Kasi yung character trait, nabibuild po yan eh. Nade-develop yan. Hindi lang positive pati yung negative traits na de-develop yan, makikita mo, ikaw na yung tipo na taong may nakita kang iba, dapat meron ka rin, hindi ka papayag. Laging, kumbaga yung competition personality. And that is hard. That is restless. Wala kang peace dyan. If we put the Lord before us, God will govern us. Baka iba sa atin, driven siya ng inggit, driven siya ng covetousness, yung pang-aangkin na meron yung iba, driven siya ng galit, driven siya ng lust. Let God deal with our heart. And another thing we can learn from the life of Samson, everybody, let's read this out loud. What we lose, what we do not use. Again, we lose what we do not use. Yung kanyang abilities, it was taken away. He did not realize it. Yung kanyang gift, it's not the only thing that was taken away. Pero yung purpose niya, para ipagtanggol ang bayan niya, nawala. Naging alipin siya. Yung vision na binigay sa kanya ni God, nawala. Literally, nawala yung vision niya. So, we lose what we do not use. If we will not use our abilities well, our gifts well, if we will not serve our purpose well, if we will not walk in the vision that God has clearly shown us, we will lose it. Every time the Bible says, itong napagkatiwalaan dahil nagbunga yung ginawa mo, di ba? Ikaw, tinago mo lang, tapos hindi ka nag-produce. Di ba, ibibigay daw sa, kung ano yung nakatanggap, basta yun na yun. Sa ano yun sa yung talents. Laging andun yung prinsipyo ng Diyos. Pag hindi mo ginamit yan, babawiin sa yan. Ibibigay sa mas mapagkakatiwalaan. So nakita natin yung pattern ng sinabi ni Jesus sa buhay ni Samson. Sabi ni God, Samson, you did not serve your purpose. I'm gonna take it away. You did not use that gift, that strength well. I'm gonna take it away. Hindi mo ginawa yung vision na binigay ko sa iyo, sa mama mo, since birth. I'm gonna take it away. Literally, nawalan siya ng mata. We do not want that to happen to us. Kaya totoo yung sinasabi nila, kinakalawang ka na. Alam niyo ba, sabihin bang kinakalawang? Yung dating galing-galing mo, pero dahil hindi mo nahasa, hindi mo na-develop, nawawala na unti-unti. I want you to be inspired with the life of Apostle Paul. Dahil nagkaroon siya ng vision nung siya ay nasa Damascus Road. Naalala niyo po ba yun? Nakarinig siya. Lord, who are you and what do you want me to do? On that day, nalaman niya kung ano yung purpose niya. Kinikwento niya to kay King Agrippa nung siya ay nandoon, nakatayo doon sa korte. Let's read this. Doon sa Damascus Road, sinabi ni Apostle Paul kay King Agrippa kung bakit siya, ano yung kwento ng buhay niya. Sabi niya, King Agrippa, on Damascus Road, this is what happened. God gave me a vision. The vision is to open their eyes in order to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Sabi ni King Agrippa, ba't ba galit sa'yo yung tao? Ba't ka lagi nabubugbog? Ba't ba nandito ka? Ito kasi yon, King Agrippa. Many months ago and many years ago, papunta na ako. Nandun ako sa Damascus Road. Nakarinig ako ng tinig. Ito yung sabi ni God. Gawin mo yan. Buksan mo ang isipan ng tao. Mula sa kaharian ni Satanas, dalhin niyo siya sa kaharian ng Diyos. Kaya King Agrippa, andito ako. I'm still obeying, continuing the vision and mission I received. I was not disobedient to the heavenly vision. Let us be like Apostle Paul. He fought a good fight of faith. He ended well. He finished the race. He was not disobedient to the vision. Not like Samson. Kaya habang nabubuhay si Paul hanggang sa kanyang kamatayan,
yung vision na yun, sobrang liwanag pa rin. Eh kaso tayo, di ba, literally, minsan yung vision natin, dumidilim. Ganon din po mangyayari pala kapag hindi tayo naging mabuting katiwala. Yung binigyan ka ni Lord ng magandang plano, yung hinipo niya yung puso mo, yung nakarinig ka siguro ng prophecy, nalaman mo na may plano pala sa'yo si God, kaso paliko ka ng paliko, at may kita mo, ay wala na pala ako sa vision ng Diyos. Hindi ko sinabing mamamatay andun ka, buhay ka pa din, pero nakikita mo, wala ka na pala sa binigay ng Diyos. Wala ka na pala sa God's will, God's best. And we do not want that. Revelation 2 verse 2 to 5. Let us read this all together. I know your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. You have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand or yung vision from its place unless you repent. God wants our first place. And this is actually a warning. If you do not put your life in proper order, if we did not put God first, we are prone na matanggal at mawala. Sabi nga ni God, or else. Alam niyo pag sinabing or else, di ba parang ganun? Hindi naman yung or else. Ganun ba? So tingin niyo, ano yung tono ng Diyos? Or else, or else. What do you think? Sa Tagalog ng or else? Kundi. Or else I will come to you quickly and remove your vision, your lampstand. So let's have the fear of God. We put God first, we love God first, we fear God first. Minsan kasi love na natin si God Akala natin parang si Samson, nagkasala ako, wala nangyari. Ito pa rin ako. On fire. Pero hindi natin alam, baka may hangganan lang yan. We love God. Pero ito yung tanong sa ibang aspeto. Do we fear God? Na parang, nakakarami na ako kay Lord Kailangan ko na magseryoso. Kasi dito, hindi laging comfort May warning din May pagbabanta. Tatanggalin ko yan. Bibigay ko sa ibang karapat-dapat. Pag hindi natin tinatrato yung sacred kay God as sacred sa atin, kukunin ni God yan. Ibibigay niya sa mga taong ang tingin doon ay sacred din. Di ba kung parang siniset aside lang natin yung mga mahalaga sa Diyos, we do not want that. Kaya tanungin natin to, am I living my purpose? Are you living your purpose? What's your purpose? Baka nga unang-unang tanong, what's my purpose? Our purpose is to give pleasure to God, give glory to God. Are you walking on your mission? What's your mission? I want to tell a story. Dahil nung una, I was also lost. I'm a Christian, but I'm lost. I do not know where is my place in the church. Ang dami ko kasing gustong gawin And pwede ko din ako maglampaso, pwede rin ako mag-multimedia, pwede rin. Parang pwede, pero saan ba talaga ako? Yung saan ako naka-established? So I prayed. I asked God. I think that's the first thing. Ask God. Maybe God will not show you unless you ask Him. I have no abilities. Kaya yung ibang tinuturuan ko sa voice, nagugulat sila. Kailan ka po natutong kumanta? 11, 13? Hindi ako yung 2 years old kumakanta. 4 years old, hindi. Wala sa isip ko ang music. I only knew about music 11, 12, 13. Paulit ko yung kwento na our musicians left us and there are nobody else to play. Pero kaming mga anak ng pastor. So, it was just me and my brother. So, and then what happened? Nag-recruit kami. Yan nga, ang aking asawa, tinuruan siya mag-bass. Tapos sila Aaron, mga kabataan ng church, na may mga konting alam sa music. Now, sige, try mo to para mapunan yung mga lugar-lugar na bakante.
Ganyan yung nangyari. But as I was seeking God, I discovered, God gave us gifts in music. One day, I started writing songs, which I never even thought I would do. And then I realized, I think, Lord, this is my mission. Kasi, lahat naman ng gifts, katulad ng pinag-aaralan natin kanina, lahat naman ng gifts may purpose, di ba? So kung itong ability binigay nyo, may mission to. So I think my mission is through music, I'll minister to God, and I'll minister to people. God will show us the mission. Maaari bibigay sa inyo ni God yung mission sa pamamagitan ng abilidad na meron po tayo. At yung iba sa inyo, if you do not know your mission, incorporate yourself to the mission of the church. Yung mission, bibigyan kayo ng mission ng church. Kung ano man yung mission ng church, that's our mission. That is our vision. Honestly, gusto ko makita yung mga kamay na pinakita sa kanila ni God. Kahit blurred, pero parang nagkakaroon ng direction yung buhay nila sa mission na binigay ni God. Can I see the hands? Para malaman natin kung andito na ba tayo sa walking in the mission or medyo lost pa tayo. Sige. Sino rito yung parang nakikita niya na ito yung direction na binibigay sa kanya ni God? Sino? Sige po. Confidence. Yan. Nakikita niya na lost talaga siya habang buhay. Hindi. Nakita niya, okay, that's good. Some of us, sino yung bakaramdam niya medyo lost pa siya, pero gusto niya malaman. Okay. So, we ask God, that's the first thing. We do kung ano man yung pinakita naman ng church kasi yan nung kaya nating maisip at wala pang pinapakita si God. So, kung ano yung maisip natin, yan muna yung ating gawin. Pero sa mga taong nararamdaman nila na binibigyan na siya nila ng direksyon ng Diyos, ito po yung tanong ko, consistent ba tayo dyan lumalakad sa purpose and mission? Kung hindi, we can start doing these practical things. This is helpful to me. Ito pwede kong maging tips sa inyo. Una, ginagawa ko piniprint out ko talaga yung mga Bible verses na pakiramdam ko talagang pangungusap ng Diyos. Piniprint ko siya. Tapos dinidikit ko siya sa desk, sa walls. Kasi talagang uupo ka man, magsa-cellphone, magla-laptop, kahit pa paano, mag-glance mo siya eh. Tapos parang makukumbik ka. Oo nga, no? Medyo lumiliko na yung buhay ko, pero pinrint ko to, 5 years ago. Print niyo yun. Kasi ano yung nasa wall natin? Yung si Koreano. Ano yung nasa wall natin? Ano yung nasa wall nyo? Wala, hindi ko sinabing tanggalin nyo, ha? Ito clear. Wala akong sinabing tanggalin nyo yan. Tinatanong ko lang. Kasi pwede nyo naman gamitin yung mga ganong bagay. Ano yung nasa walls nyo? Naka-print, nakalagay. Bills, deadline, due date. Kaya stress na stress tayo eh. Ha? Yung print na, yung mukha ng crush. Uy, bawal yun, no? Di ba bawal na magkukuha ng picture sa Facebook? Yung ida-download mo, kaya save mo, screenshot mo. O kaya yung screenshot ng usapan na talagang sinabi niya to. Pwede sabihin, kaya pala natin mag-print. So mag-print tayo ng mga scriptures na you felt God gave you. Post it on your wall. Okay, wallpaper nyo sa phone nyo. Ano yung wallpaper nyo? Exacto tip lang hindi ko inuutusan tanggalin nyo yung girlfriend nyo sa wallpaper. Palit nyo ng Bible verse. Tips lang to. Sabihin, napakaraming beses at pagkakataon na pwede nyo maalala. Sulat nyo sa dingding. Vandalism. And then another thing, I wrote down on my journal. O kaya, yung electronic app, napipin kasi yun eh. Yung mga prophecy, napiling ko na-declare sa akin. And then another thing, godly companion and fellowship. Yan yung mga YCG. Malaking tulong yan. Alam nyo bakit? Kasi may kainan minsan dyan eh. Pero yung YCG at saka iba pang fellowship, sino dito yung nakakaramdam niya pag nagpe-fellowship siya na para siyang natatapik? O kaya, kung hindi man topic, yung nakukutungan. Na parang, tamo, yung hindi mo nare-realize mo. Meron ba? Yung liko ka na, yung kahit, di ba, ganito ka naglalakad. Gumaganyan ka na, pero dahil nag-YCG ka, mabalik ka ulit. Sa tama. Kasi nagkaka-realization. Realization, reminder. So, tatlo yan. Pwede ko mabigay. Print out, dikit nyo, sulat nyo sa journal nyo. Attend kayo ng fellowship, may marirealize tayo niyan. Go back to your purpose.
pwede ba natin to isigaw sa sarili natin? Go back to your purpose. Live it. Go back to the vision. Walk on it. Go back to your first love. Once again, Samson loved the Lord, but he also loved so many other things. Samson loved the Lord, but he loved others first. Kaya, let us be careful. Guys, I want to end in these statements. Kasi baka sabihin nyo, I love the Lord. I truly love the Lord. We can say we love the Lord, but can we say we love the Lord first and foremost? May lugar naman si God sa puso ko. We can say God has a place in my life. But can we say God has the first place in my life? Siya ba yung head? Siya ba yung nag-govern, naglilid ng buhay mo para masabing siya yung una? Lahat ba ng ginagawa natin brings us closer to Jesus o papalayo? Do we use what God gave us? I think some of us, everybody, let's stand up. I invite everybody to stand up. We're going to sing a song. And this song is a song na hindi pa natin naririnig, pero my husband and I composed it. It's about first love. Pero we want to sing it tonight as our dedication to God of our lives. Matututunan natin ito ngayon yung kanta. Pero ito yung gusto kong sabihin, guys. Baka po ang iba sa atin, hindi baka, pero maaari ang iba sa atin, komportable na si God ay at least nasa 4th place, 3rd place, 5th place ng buhay. O kaya, 2nd place. Hindi natin pwede sabihin, Lord, okay na to, mataas ka naman sa akin, 2nd place ka naman eh. Still, the reality remains, He is not in the first place of our heart. So tonight, let's close our eyes. Let's picture ourselves, you and Jesus alone together. Jesus loving you. Looking through your deepest heart, He sees that one thing that is taking that first place. Are you willing to surrender that one thing and let Jesus take the first place? Remember, guys, Jesus did the same for us. He loves us first. Hindi po pinakikialaman ng Diyos yung 2nd, 3rd, 4th, 5th. Ang gusto lang makita ng Diyos, what is that one thing that is taking the first place in your heart? I wanna deal with that.